Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Manny Cabañez po. Pero bago tayo magpatuloy, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa ating channel, mag-like at subscribe na po kayo. At click na rin po ninyo ang notification bell para tuloy-tuloy po kayo updated sa ating mga bagong video. Pag-usapan po natin ngayon, ito pong si Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte Carpio ay mataas po ang ratings na nakuha mula po sa survey ng Okta Research. Nakakuha ng 86% ratings ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. At mayroon po lamang 4% ang hindi nagtitiwala sa Pangulo. Ang ibig po sabihin yan na ang taong bayan ay patuloy na nagtitiwala sa ating Pangulo at hindi po naniniwala sa mga paninira sa ilang mga grupo dyan na hindi pa makamove on. Good news po yan, mga kababayan, na ibig sabihin matatag ang ating mga leaders at yan po ang nararapat po sa ating bansa. Ikalawa na ating pag-usapan, ito pong Pilipinas ay nanguna po sa World Tourism. Mayroon pong sa boto na isinasagawa, mga kababayan, ay mayroon pong nakakuha po ang Pilipinas ng 721 votes. At pangalawa po ang Malaysia na nakakuha ng 523 votes. Yan po sa boto ng World Tourism na bansa, mga kababayan. Kaya ang Pilipinas po ang nanguna niyan. So, good news, mga kababayan. So, pag-usapan natin itong NTF-ILCAC, mga kababayan. NTF-ILCAC, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sapagkat ang NTF-ILCAC po, mga kababayan, ay tinapyasan po itong budget nito ng mga congressman at ilang mga senador natin. Kaya ito po ngayon ay, ang good news nito ngayon ay ipinababalik ni House Speaker Martin Romualdez at Ilocos Congressman 1st District Sandro Marcos. So itong NTF-ILCAC, mga kababayan, ay pinagdudahan ito dyan sa ilang mga congressman natin at saka itong ilang mga senador natin, sapagkat kaya nila tinapyasan ito kasi tumututol sila at ayaw nila na matapos na at mabilisang matapos na ito pong Communist Party of the Philippines itong mga NPA, mga kababayan. Ayaw po nilang matapos kasi mayroon pong mga politiko tayo dyan, hindi po maiwasan dyan sa Congress, ng congressman na tumututol dito na magkaroon ng malaking budget. Ito pong NTF-ILCAC ay una dyan, yung mga Makabayan Black, tinututulan po nila ito. Siyempre, kabaro po nila ito ngayon, ang ilang pang mga congressman dyan, kahit hindi man sila kaanib sa kilusan ng makakaliwa o makabayan, ay mayroong mga simpatiya din po yan. Ayan po. Kaya ito ay natapyasan. Ngayon, ipinababalik na ni House Speaker Martin Romualdez at itong si Congressman Sandro Marcos. Kasi nga, ito pong budget ng NTF-ILCAC, mga kababayan, ay ito po yung gagamitin na pundo na itulong doon po sa mga barangay sa amang dako sa ating bansa na mayroon pong mga armadong rebelde.
Halimbawa, yung isang barangay doon sa probinsya, kontrolado siya ng mga NPA. So, yung pong mga NPA na yung mga kabayan, ang budget na ito ay doon po ibibigay sa tulong sa kanila. Sa barangay na biktima ng mga kontrolado nga ng mga NPA. Yan po yun. Kay malaking bagay, nakita ninyo mga kababayan na nagsisuko yung mga NPA kasi hirap na ang buhay nila. Ngayon, tutulungan sila ng pamahalaan. Mayroon pong budget ang NTF-ELCA. Doon po yung budget na yan dadalhin mga kababayan. Hirap na sa buhay yung mga NPA. Naggutom sa bundok. Ngayon, ay isa sa programa ng ating pamahalaan na magsisuko na sila. Ito budget, tutulungan namin kayo, magkaroon kayo ng lupa at bahay. At binibigyan pa sila ng pundo para magsimula ng panibagong buhay. Ganyan po yan mga kababayan. Itong ating mga ilang mambabatas dyan, katakataka naman kung bakit nagawa pa nilang tapyasan ito. So yan po mga kababayan na itong ating ilang mga politiko dyan congressman, yung ilan dyan ng mga senador natin, siguro magsabi lang yan sa akin na pabasbasan ko yung mga kokote nila, magdala ako ng albularyo dyan sa kanila, dadalan ko sila ng albularyo para basbasan yung mga ulo nila. Kaiba sa lahat, ano? Magsabi lang kayo, yung mga politiko dyan, yung mga congressman dyan, at mga senador, kung gusto magpabasbas, at dalahan ko kayo ng mga albularyo dyan, para kayo tumino. Mga aliwalas yung pag-iisip ninyo. So yan po mga kababayan. Inuulit ko po, yung budget ng NTF-ELCA ay doon po yan itutulong sa mga barangay na biktima ng mga armed groups ng Communist Party of the Philippines o mga NPA. Doon po yan itutulong. Kaya huwag na ninyong pakialaman yan. At atin ding pag-usapan itong si Leila de Lima sapagkat dumating po kayo ng umaga yung member ng US Senate staff upang bisitahin si de Lima na ang layunin nito ay i-check daw po yung kalagayan ni de Lima dyan po sa kanyang pitan sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. At pinahintulutan daw po ito ng judge katulad po sa nangyari nung una. So dito po ay hindi na po katakataka kung bakit itong mga Amerikanong mga senators, members ng Senate staff ay paniwalang paniwala dyan po sa mga propaganda noong una pa na si de Lima ay pinalalabas na inaapi dito po sa kulungan. Kaya nandito naman ngayon itong mga US Senate staff, mga kababayan. Kaya dito, mabuti pa ito si de Lima ay laging binibisita ng kanyang mga sympathizers na mga Amerikano na mga senador. Kaya po sa puntong ito ng kalagayan ni de Lima alalang-alala yung mga US Senate staff, mga kababayan, dahil po sa kalagayan ni de Lima. Kung talagang tuklasin, alamin nila yung totoong nangyayari dito kay de Lima, ay talagang may kaso ito at maraming usapin ang kanyang kaso at kasalukuyang nililitis pa po sa korte. Bakit itong mga Amerikanong ito masyadong
nanghihimasok dito sa ating bayan pagdating po dyan sa ating justice system. Buhay na buhay naman po yung ating justice system. Pinakikialaman nila, pinangungunahan nila. Yan po yung nagiging problema. Kaya ito naman si Dilima ay lumalaki ang ulo nito kasi mayroon siyang kaagapay ng mga US senators sa kanyang pagkakulong. Hintayin nyo na lamang kung ano po yung desisyon ng Philippine courts dito. Huwag niyong pangunahan ang hustisya ng Pilipinas sapagkat ginagawa po yung tamang proseso, patas na proseso sa kanyang kaso. Yan po yung nangyari. Kaya ng umaga lang po mga kababayan. Kamakailan noong nakaraang buwan ay nandito din yung mga US senators. At ngayon, bumalik uli itong mga staff upang titingnan si Dilima. Hindi ba wala bang magagawa yung ating pamahalaan dito upang ang mga taong ito na prangkahin na ito para matauhan naman sa kanilang panghihimasok dito sa ating justice system. Buhay na buhay yung ating justice system pagkatapos pinangungunahan nila, nakikialam sila. Ito namang si Leni Robredo mga kababayan idadagdag ko lang sa balitang ito mga kababayan. Si Leni Robredo ay nagsasabi na naman po na aalis na naman daw po siya sa Friday doon po sa papuntang Amerika. Ang sabi niya po nandito, sinasabi niya, I will be leaving again on Friday to finish all my speaking engagement in the US. I will also be speaking before Asia Society New York, the Howe Institute in New York. Pupunta ako ng Princeton University, Tufts University, Northeastern University, and Bentley University. May invitation sa Cornell University saka sa Georgetown University, pero hindi ko alam kung kaya pa ba ng schedule. Ayan po yung sinasabi niya mga kababayan. Kaya itong si Leni Robredo ay pupunta na naman siya doon sa Amerika. Hindi natin alam kung gaano katotoo yung mga sinasabi niya. Baka magpunta lang yan doon para manira na naman sa gobyerno. Pinalagi niyang pinagmamalaki o pinangangalandakan yung kanyang mga lakad na pupunta na po siya ayon sa kanya ay doon sa mga universidad sa Amerika, yung binabanggit na universidad mga kababayan. Kung totoo yung mga lakad niya, mayroon siyang speaking engagement, ano pakialam naman natin? Ang problema, baka manira lang na naman ito doon sa kanyang mga sinasabi. Siya lang naman nag-promote sa kanyang sarili na yan ang pupuntahan niya. Wala, ano naman pakialam natin kung pupunta siya doon. Pero check ako na malamang maninira na naman ito. Yan po yung mangyayari dito. Yan po yung sinasabi niya. Marami siyang university pupuntahan na yan ay lagi niya ipinagmamalaki. Kasi nga dan sa kaniyang sinasabi mga kababayan ay inaakala niya na sa kabila ng mga speaking engagement daw, sabi niya, ay malinlang niya yung mga Pilipino. Yan po. Siyempre, pinopromote siya nung kanang ilang mga mainstream media dyan. Laging pinapaganda nila si Leni Robredo. Wala naman problema kung pupunta ka doon, kung totoo yung sinasabi mo, hindi gawin mo. Pero ano naman pakialam ng taong bayan sa'yo? Wala naman pakialam. Gawin mo yung gagawin mo.
Pero ang tanong, anong pakinabang ng bayan sa mga lakad mo na yan? Ay bakit mo ipinagmamalaki? Pwede po kayong mag-comment dyan mga kababayan tungkol po dito sa isyong ito. Kaya po lamang idinagdag ito kasi po mga kababayan ay kakapasok lang na balitang ito na ito nga si Leni Robredo ay ipinagmamalaki na naman uli yung kanyang mga biyahe doon po sa mga universidad ng Amerika. So, yan lang po muna mga kababayan at hanggang sa sunod po natin video ay muli tayong magkita-kita at maaari po kayong mag-comments dyan sa comment section tungkol po sa isyong ito. God bless us all.